Hello mga manay, welcome sa ating kusina. Ngayong araw ay magluluto po ako ng masarap na pang-ulam at pwedeng-pwede nyo po itong pambenta. Lalo na kung meron kayong karinderya, meron kayong restaurant. Isa to sa masarap na timpla dahil hindi naman lahat ay kumakain ng atay ng baboy. Kaya dito sa ating recipe, ang gamit ko ay atay ng manok. So, eto nga, dali-dali na akong nag-asikaso at binalatan yung patatas at in-slice ko lang po ng pahaba. Then, ganun din sa carrots. So, sa carrots po, ganun din yung hiwa kung ano yung hiwa ko sa patatas. So, dito sa recipe na to, I'm sure na magugustuhan po ninyo at madaling-madali lang din naman tong lutuin. Pagkatapos kong ma-prepare yung mga sangkap, una kong ginawa ay sinalang na yung ating pan na paglulutuan at naglagay po ako ng 1/4 cup ng mantika. Then, sinunod ko na pinry yung ating patatas at carrots. So, pinaghalo ko na kasi parehas namang gulay yan. So, halu-haluin lang natin. Then, lulutuin natin to ng mga at least ilang minuto lamang po. So, parang i-golden brown lang natin siya ng bahagya. Then, dito sa procedure na to, kung tinatamad kayong mag-fry ng patatas at carrots, pwede naman na huwag na lang. Pero dahil ako ay matyaga at eto ay okay na, so huwag nyo namang hintayin na as in na lutong-luto na yung patatas at carrots kasi may tendency na madurog. Kaya dahil okay na to, hahanguin ko na po at ilalagay ko ulit sa isang malinis na lagayan. Okay, ayan. Then, isa-set aside muna natin to. Dito naman tayo sa ating atay. So, meron ako rito mahigit 1 kilong atay ng manok. Then, ang una kong ginawa ay naggisa ako dun sa ating pan na pinaglutuan ng mga at least 2 tablespoon ng luya. So, in-slice ko lamang po ng ganyan kaliliit or nasa inyo kung gusto niyo pang pinuhin yan. Pagkatapos ay sinunod ko na rin po na 1 kutsa yung atay ng manok. So, ito po, ang tawag ko rito ay chicken liver igado. Kasi alam naman natin pag sabi mong igado is may halong baboy at atay ng baboy. Then, tinimplahan ko siya ng 1 teaspoon ng paminta at naglagay ako ng 3 tablespoon ng liquid seasoning. Pwede rin naman po ang oyster sauce. Igisa-gisa lang natin to. Then, hahayaan muna natin ng mga at least 2 minutes bago ulit natin haluin. Then, after 2 minutes, ay nakita nyo na hilaw-hilaw pa yung ating atay, no? At katamtaman lang din yung apoy. So, ito po ay maglalabas ng liquid. Then, makalipas nga po ang 4 na minuto, kung mapapansin ninyo, nagkameron ng sabaw yung ating atay. So, normal po yan kasi galing yan dun sa ating atay ng manok. So, naglalabas talaga siya ng liquid dahil hinugasan natin. Ngayon, okay na to. I-set aside muna natin. So, nilipat ko siya sa isang lagayan at hayaan muna natin yan dyan. So, dito ulit, nilinisan ko lang yung aking pinaglutuan at maglalagay ako ng 2 tablespoon ng butter. Then, mag-a-add ako ng 1 tablespoon ng oil. Then, halu-haluin lang natin. At habang tinutunaw natin yung butter, ay magigisa na po ako ng 1 1/2 tablespoon ng bawang. So, alam ko magtatanong kayo, Manay, bakit hindi na lang isang lutuan? Pinahirapan pa yung sarili mo. Kasi niluluto ko po talaga sa luya yung atay ng matagal para po matanggal yung lansa. Then, dito isunod na natin ang sibuyas. So, gumamit ako ng 2 medium size ng sibuyas na pula or pwede rin kayong gumamit ng puti. Then, once na okay na, ilalagay na natin yung sinet aside natin kanina na patatas at carrots. Then, naglagay na rin ako ng 1/4 cup ng green peas. Then, 1/4 cup ng tomato paste. Meron din tayong red bell pepper, pwede rin ng green, pwede rin ng yellow. At nag-add ako ng 3 tablespoon ng ketchup. Then, halu-haluin lang natin. So, ganito yung way ng pagluluto ko. Pero, again, nasa inyo kung saan kayo tingin nyo mas mapapadali, yun ang sundan ninyo. Bale, itong aking sinishare sa inyong recipe, I'm sure na magugustuhan yung mga manay kasi masarap po ito. So, sangkutsahin lang natin yan at hayaan natin ng ilang minuto. Then, after 4 minutes, saka natin ilagay dahan-dahan itong ating sinet aside na atay ng manok. So, yun po yung dahilan kung bakit ko ginigisa sa luya yung ating atay ng manok kasi ayoko siya na
malansa. So, niluluto ko muna siya sa luya para po talagang as in na walang lansa yung ating atay ng manok. Dahil meron din kasing nagre-request na mga followers natin, syempre meron tayong mga followers or mga taga-subaybay na nanonood na hindi kumakain ng baboy. So, kaya naisipan ko na bakit kaya hindi natin gawin na chicken liver igado. So, nag-add ako rito ng laurel, tapos pamintang buo, at nag-add din ako ng soy sauce. So, 3 tablespoon ng soy sauce para po buhay yung kulay ng ating igado. Then, after ng ilang minuto, ayan, so luto na po yung ating masarap na pang-ulam. Siyempre, titikman natin to mga manay. Kailangan titikman nyo rin po para po matansya ninyo kung sakto ba yung timpla. Para po pwede kayong mag-adjust. Pwede pa kayong magdagdag. At para sa akin, kulang pa ng konting tamis. Kaya naglagay ako ng 1 tablespoon ng sugar. Pero ito po ay optional. So, kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng asin. Kasi maalat na yung liquid seasoning. Then, naglagay din tayo ng soy sauce. Kaya para sa akin, pwede mo tong papakin. Pero pwede kayong maglagay ng patis, asin. Depende nga po sa timpla na gusto ninyo. Kayo yung masusunod. So, dahil okay na to mga manay, luto na yung ating atay, then malambot na rin yung ating mga gulay, kaya naman titikman ko na. Saktong-sakto lang yung timpla niya, kasi pwede mo siyang papakin dahil hindi siya overall na maalat. At dahil okay na to, kita nyo naman no, hindi rin po ako naglagay ng tubig, kung mapapansin nyo, kasi mula yan dun sa liquid na galing sa ating atay ng manok. At eto na nga po. So, dahil luto na ang ating simple at masarap na chicken liver igado, ay pwedeng-pwede nyo na po itong itry. At, syempre, i-share sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil pwedeng-pwede po ito sa panghandaan para maiba naman. Lalo na kung naghahanap kayo ng ano na naman lang ulam natin. So, eto po ang subukan ninyo dahil I'm sure na magugustuhan po ninyo. At alam nyo ba mga manay, habang ako ay nagpi-plating, meron ako mga audience dito. Syempre, hindi mawawala yung aking mga chikiting na takam na at gutom na daw sila kasi yung amoy nga naman. At kita nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto at hindi mawawala ang tikiman time. Kaya naman tara, kain po tayo. So, ganito yung luto ko sa igado mga manay. Pansinin nyo, hindi siya yung masos na sobrang may sarsa. So, para may pagkaiga yung timpla natin na nagmamantika at ang sarap kapag may butter. So, yun. Then, yung ating atay, saktong-sakto ang lasa, hindi siya yung malansa. So, muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood dahil alam ko natatakam na kayo. Kaya naman, tara! Kain po tayo!